Hello everyone, this is Ade Lorente and today I'm going to discuss about Aruba. So, Aruba is a place, it is located in Southern Caribbean Sea and sinasabi din dito na part din siya ng Kingdom of Netherlands. So, isa din siyang tinatawag na picturesque island nation. So, pag sinabi natin picturesque island nation, something that is attractive in appearance, it is also it is especially in a ano siya, old-fashioned siya, gano'n. Old-fashioned way yung mga design ng mga bahay, gano'n. And then, para siyang ano, yung painted scene, gano'n. Yun ah, yung picturesque. Kaya siya tinawag na picturesque island nation. Other names, yung official name niya, tinatawag siyang Country of Aruba. Yung sa Dutch, siya naman tinatawag siyang Land Aruba. Sa Papaymento naman, tawag sa kanya ay Pais Aruba. So, tagline niya is often referred to as one happy island. Nakikita niyo naman yung lugar. Talagang nakikita niyo pa lang, happy na kayo, di ba? And then, next, ang capital nila is, they read is, they read it as Oranjestad. Oranjestad. Pero, parang Orangestad kasi yung basa ko yun dati. Pero nilagay ko na rin dyan kung ano yung meaning, at saka, like, kung ano ah, yung basa sa mismong Orangestad niya. Orangestad, stat, nga, yun. Kayo na ba? So, yan yung capital niya. And then yung currency niya, ayan, nakikita niyo naman, tawag sa currency nila ay Aruban Florin o kaya AWG yun. Ganun. Ah, so, sa flag nila, I'm going to explain each color, no? So, the blue one, it represents yung, ano, the Caribbean Sea that surrounds the island. So, yun yung meaning ng blue. So, sa yellow naman, it symbolizes, yung dalawang stripe na yellow, it symbolizes the abundance and prosperity. And then yung red naman, it symbolizes the compass. Ganun, di ba, star? And then yung white outline is, ay yung around nung red, it represents the white sand beaches of Aruba and the purity of the hearts of the Aruban people. So, yun yung meaning nun. Ayun. And then, next naman tayo sa language naman nila. So, yung language nila, official language nila ay Dutch and Papaymento. So, yung Dutch at Papaymento, parang ano siya, medyo parang may halo siya ng accent ng Spanish at medyo may halo siya ng Spanish, ganun. Tapos yung Creole language, siya naman para siyang French, yung tunog niya, wawa, na ganun, ganun. So, ayun. Meron din silang ganun, may nag-aaral pa rin ng Creole, pero yung official talaga nila, ng Creole, pero yung official talaga nila is Dutch and Papaymento. Everyone, this is Adi Lorente. Today I'm going to discuss about the Curaçao. Kung kanina diniscuss ko yung sa Aruba, ngayon naman sa Curaçao naman. Pero yung Curaçao, it is also an island and it is also located in Southern Caribbean Sea. Tapos part din siya ng Kingdom of Netherlands. And yung other names niya naman, officially called siya na as Country of Curaçao. Pero locally known siya as Pais Cosu. Tagline naman nila, it is feel it for yourself, no? Uh, it is to feel, di ba? Feel it for yourself, di ba? Kasi sobrang ganda ng lugar, syempre. Ramnamin mo, yes. Ganon. Tapos, sa capital, ang capital nila ay Willemstad or Williamtown, no? Meron kasi silang Williamtown. Syempre, Willemstad is a capital. And then yung currency naman nila, sa currency naman nila, meron kasi silang, so parang yung 1 peso nila sa atin, ah, ano siya, 31.19 Philippine peso yung yung laki sa atin, no? Tapos, next naman tayo. So, sa flag naman, I'm going to explain the colors, no? Kung ano yung meaning ng colors niya. So, yung una, yung blue, unahin natin yung upper blue band represents the sky, no? Tapos, the lower blue band represents the Caribbean Sea. Yan. Tapos, sa yellow stripe naman, yung sa middle, the
yung narrow yellow stripe, it symbolizes the sunshine that constantly blesses the island, no? Tapos, it is also represents happiness and prosperity. Yan, prosperity. Tapos, yung white stars naman, it represents the two pointed stars represents the main islands of Curaçao. Then, it is also the Curaçao itself. And then, nandun din yung plain Curaçao, no? Yung smaller uninhabited island nearby, no? Yun yun. Tapos, yung 5 points ng mismong star, it stands for 5 continents from which the people of Curaçao originate, no? Ayun. And the star's white symbolizes din na it is a peace and happiness, no? So, next naman is language. So, yung language nila, iba-iba. Dutch, Papaimento predominates, English, Spanish, yan. Tapos, sa religion naman, Roman Catholic, Protestant, yan. Kasi ang Curaçao, nung sinerch ko siya, ang Curaçao ay Christian country din siya. And although meron mang mga siguro Hindu or Buddhism, sobrang konti lang ganun. Pero yung pinaka-official ano talaga nila is marami talaga sa kanila is Catholic, Roman Catholic, Protestant, and basta Christian country sila ganun. So dito naman sa carrier, makikita nyo yung mga airport nila ay Curaçao International Airport, and then also this one is sinerch ko siya pero hindi ko pa rin gets, hindi kasi masyadong ini-explain ni Google kung paano siya i-pronounce. So, nahihirapan ako kung paano siya sasabihin sa inyo. Pero, na-search ko din na ang meaning nun, it is also an airport. No, yung kontin ko ganun. Pero ang meaning niya is Royal Aviation Company. So, yung full name niya ay, in short na ano sa kanya is KLM. KLM Royal Dutch Airline. So, ayun. Hindi ko lang siya ma-explain or masabi kung paano i-pronounce kasi nung sinerch ko siya, hindi din ako sinasagot ni Google ng maayos. So, nahirapan ako paano siya babasahin sa inyo. And also, yung last, American Airlines. Ayun. Ngayon naman, ang i-discuss naman natin ay yung most common Curaçao cuisines. So, ano-ano nga ba yung mga cuisines ng mga taga-Curaçao? So, isa na doon ay yung Queshiena. Queshiena ay isang traditional dish sa kanila at it is made of stuffed cheese, often filled with chicken o kaya naman ng seafood. Tapos, yung stoba naman, it is popular sa kanila sa Curaçao kasi it is beef or goat, stove cooked with spices. So, kita nyo naman, sarap naman ng pagkain nila. So, sa pasteki naman, so, nung unang basa ko dyan, pasteki. So, pasteki yung basa dyan. So, isa siyang pastry, tapos sa loob niyan, it's either cheese, meat, or fish yung laman niyan. So, ganun siya kasi. Next naman is most famous tourist destination. So, ano ba yung mga ano nila? So, isa na dun yung capital ng Curaçao. So, yung Willemstad or yung William Town, di ba? Yung capital nila. It is also, hindi lang siya kilala dahil sa, napupuntahan siya palagi dahil capital nga siya, di ba? Kundi napupuntahan din siya dahil sa colorful Dutch architecture nila and the iconic Queen Emma Bridge na meron sila. And then, next naman is Plain Curaçao. So, Plain Curaçao is a small uninhabited island where is pristine beach and clear waters. So, when we say pristine, malinis, walang dumi, ganon. Basta ganon, clean siya, ganon. Parang clear waters na din. Pero iba pa yung clear waters sa malinis talaga kasi. So, kaya din siya, isa din siya sa pinupuntahan kasi gawa nung clear waters niya. Tapos yung, sunod naman, yung Cristobal National Park. So, the largest national park on the island, offering hiking trails and diverse flora and fauna. So, as you can see, hindi ko nga lang nalagay dyan yung picture talaga kasi wala akong mahanap nung exact na nakikita talaga yung flora nila, na meron talagang nag-hiking. Tapos, it is also, yun nga sabi, largest
national park siya ng island, 'no. At isa din siya sa sumisikat kasi ngayon naggawa ng hiking, puwede sila mag-hiking and then also sikat siya sa mga flora and fauna, gano'n. Tapos yung Siete Boca National Park, ito naman ay sikat siya sa mga yung shells, yung shoreline and sea turtle nesting sites. So, nakikita nila meron diyang mga shells, yun, iba-iba siguro yung shape, gano'n. Di pa naman ako nakakarating, pero isa siya sa sikat kasi gawa nga ng mga shoreline sea turtle, ganun-ganun nila. Yes. Ngayon, dito naman tayo sa Curaçao Festivals. So, isa sa festival, Curaçao Carnival. So, sabi dito, one of the largest and most colorful in the Caribbean. So, siya yung um, magandang, pinaka-colorful nga, sabi, di ba? At pinakamalaking talaga namang dinadalo din ng mga turista ang Curaçao Carnival. So, next naman ay Curaçao North Sea Jazz Festival. So, dito, an annual music festival held in late August. So late August yun. Pero ang alam ko, ang Curaçao North Sea Jazz Festival, it starts in 2010 sa kanila, nung nag-start ang North Sea Jazz Festival kasi sa kanila, ang alam ko, sa kanila lang yung, sa pagkakaalam ko para sa akin, kasi ngayon lang ako nakita ng festival na jazz. Kasi madalas diba pag festival sa atin, hindi naman ganun. Sa kanila ko lang nakita na ganyan. So, ayun. Ayan, so dito naman tayo sa Curaçao culture. So, unang-una sa lahat, they are very friendly and welcoming. And then, sunod naman is they also love music and dance. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, yung sa jazz nila sa festival, di ba? And also yung Curaçao Carnival. And then, they are also respectful and polite. Yan, syempre tayo mga Pilipino din ganun. Pero hindi din natin masasabi na lahat talaga sila is ganun. Pero siguro marami sa kanila gano'n, no. So, dito naman sa entrepreneurial and hardworking. So, siyempre ma-business din sila, pero hardworking daw sila, 'no, masisipag sila, gano'n. And then, yun naman they are relaxed and easygoing. So, parang go with the flow lang, gano'n. So, Dushi lifestyle, nilagay ko yung Dushi lifestyle diyan kasi sa Dushi lifestyle, meaning nun sa kanila is sweet or lovely, gano'n. And it is used to express affection, gratitude, and appreciation. So, yun yung meaning ng Dushi lifestyle. So, ganun yung culture nila din. So, ayun.